Today, March 2, we convene the Committee on Justice to discharge a solemn constitutional duty. That is to begin our consideration of 4 impeachment complaints filed against the Vice President of the Republic. Just last week, all 4 complaints were simultaneously referred to this committee. Under the Constitution, it is the exclusive mandate of this committee to hear these matters and by a majority vote of all its members, submit a report to the House. That mandate is not optional. It is not seasonal. It is not subject to fatigue. It is a duty. And constitutional duties do not expire simply because public discourse grows weary. Some have asked, are we not tired of impeachment? Hindi ba tayo napapagod? Admittedly, we have undergone impeachment proceedings against the Vice President last year. And early this year, we also evaluated complaints against the President. So yes, public fatigue may be understandable. But the answer, my dear colleagues, is simple. The Constitution does not get tired. The rule of law does not get tired. Accountability does not get tired. If an impeachment complaint is filed and referred to this committee, we must examine it. There is no option to ignore these complaints. And as I said a while ago, we must fulfill this duty. No condition, no hesitation, walang palusot. Hindi tayo maaaring umiwas. Hindi maaaring umurong. Hindi maaaring magbulag-bulagan. Ang tungkulin ay hindi pinipili. Ito ay ginagampanan. Lalo na ngayong panahon na laganap ang fake news, mas lalo tayong dapat maging maingat at matatag. Mas lalong hindi magpapatinag. Kapag kumakalat ang fake news, hindi sapat ang manahimik. Ang tamang sagot ay wastong proseso. Ang kailangan natin ay simulan itong proseso ng pagsusuri. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng linaw at hindi maligaw sa maling impormasyon. So let me say this clearly. Impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpapasya dito. Hindi memes ang maghahatol. Hindi ito paramihan ng like. There are claims circulating that these impeachment complaints are merely recycled accusations already dismissed by the Supreme Court. Let us correct that firmly and factually. The Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence. It did not absolve anyone of wrongdoing. The court itself clarified that its ruling was limited to the constitutional one-year bar rule.
it emphasized that it did not absolve the Vice President from any of the charges. Those are not my words. Those are the Supreme Court's own clarifications. To suggest, therefore, that the allegations have already been resolved on the merits is legally incorrect. Malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na naging pasya nito ay nakatuon lamang sa one-year bar rule. Isang usaping teknikal, hindi ito paghatol sa nilalaman ng mga reklamo. Hindi ito deklarasyon na walang sala ang Vice Presidente. And let us confront the larger question. If we decline to proceed simply because of Supreme Court's ruling or just because of all the noise, how are we to hold the highest officials of the land accountable? Kung hindi tayo gagalaw ngayon, paano natin pananagutin ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa? The Constitution provides only one mechanism for addressing serious allegations against impeachable officials, and that is by way of impeachment. Iyan ang itinakdang proseso. Iyan ang malinaw na landas. There is no alternative forum, no parallel mechanism, no detour, no easy way out. If we refuse to properly examine the impeachment complaints before us, we are not preserving stability. We are weakening accountability. So, my dear colleagues, let us discharge this duty. Walang shortcut. Walang paunang paghuhusga. Tanging katapatan lamang sa saligang batas. Now, 4 impeachment complaints have been filed and simultaneously referred to this committee. The first complaint consists of 43 pages and bears the signatures of 45 complainants, with Francisca Franz Castro listed first. It cites 3 grounds for impeachment, all framed as betrayal of public trust. It was endorsed by Representative Antonio Tino, Representative Sara Jane Ilago, and Representative Rene Luis Co. The second impeachment spans 41 pages, signed by 17 complainants. First among them, Francis Joseph Aquino D. It presents 5 grounds for impeachment, structured as Articles 1 through 5. It was endorsed by Representative Percival Sendanya and Representative Laila De Lima. The third complaint, it runs 98 pages, signed by 13 complainants, with Reverend Father Joel Sabalia appearing first. It alleges 6 grounds for impeachment and was endorsed by Representative Laila De Lima. The fourth impeachment complaint. It consists 72 pages, filed by a single complainant, Attorney Nathaniel Cabrera. It sets out 7 articles of impeachment and was endorsed by Representative Bienvenido Abante Jr. and Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V. Our task now is to discharge our duties, to examine, to scrutinize, and to evaluate these 4 impeachment complaints. Ang tungkulin natin ngayon ay malinaw. Suriin ang patas at may integridad
ang bawat reklamo. Today, we begin with sufficiency in form. At this stage, we are not weighing evidence. We are not determining guilt. We are simply asking procedural questions. Are the complaints properly verified? Do they comply with the requirements under the Constitution and the rules of the House on impeachment? Are they properly endorsed? Do they meet the formal thresholds required to proceed? Esteemed colleagues, this requires discipline. We must read thoroughly. We must review carefully. We must ensure that every requirement is met before any complaint moves forward. Ito ay hakbang na tila teknikal, ngunit napakahalaga. Sa bawat dokumentong sinusuri, nakasalalay ang kredibilidad at integridad ng buong proseso. If any of these complaints are found sufficient in form, the committee will then proceed in subsequent hearings to determine sufficiency in substance or whether the allegations constitute impeachable offenses under the Constitution. However, this is important. The allegations must not only be assumed true, they must also be credible on their face. In other words, impeachment cannot be built on rumor. It must stand on allegations that are serious, specific, and constitutionally anchored. For this process, we will proceed methodically. We will proceed transparently. We will proceed fairly. At higit sa lahat, tayo ay kikilos ng naaayon sa saligang batas. We owe that to the complainants whose claims will be scrutinized. We owe that to the Vice President who will have the chance to respond and clear her name. We owe that to the Filipino people who have a right to know the truth, to see justice done, and to hold their leaders accountable. Let me say this clearly. No one is above the Constitution. Not the President. Not the Vice President. Not the Senate. Not the House of Representatives. So today, we begin calmly, carefully, constitutionally. The Committee on Justice is now in session to determine the sufficiency in form of all 4 impeachment complaints versus the Vice President. Let the record show that we proceed not in anger, not in haste, but in fidelity to the Constitution and to the sovereign Filipino people. Maraming salamat po. Before we proceed, we are requesting Honorable Vice Chair to read the ground rules in our today's proceedings. The Honorable Bel Zamora. Good morning, everyone. Quick reminders lang po. May 39 regular members tayo sa komite. Ang quorum ay 1/5. Ibig sabihin, 8 miyembro ng komite ang kailangan. Ex-officio members, namely the Speaker, Deputy Speakers, Majority at Minority Leaders at Deputies, at ang Chairperson ng Committee on Accounts ay kasama sa bilang
may boses at may boto. Kung mayroong miyembro na may gustong sabihin, makipag-ugnayan lang sa committee secretary para maisama kayo sa listahan. Salitan ang pagsasalita ng miyembro ng minorya at mayorya at may 5 minuto ang bawat gustong magsalita. Sisikapin natin na unahin ang miyembro ng minorya na susundan ng miyembro ng mayorya sa kanilang pahayag. Kung meron lalabis sa 5 minuto, pagbibigyan natin sila sa second round. And finally, please wait for the chair to recognize you before speaking. Thank you. Thank you, Honorable Zamora. Now we will proceed to hear the sponsorship speeches of the endorsers of the 4 impeachment complaints. To begin with, for the first impeachment complaint, which we will be referring as Castro impeachment complaint, we're requesting the endorsers, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago. Madam Chair, may I proceed? You may proceed, Honorable Tino. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, mga kinatawan at mga kababayan. Noong July 2022, kakapanalo pa lang ng UNITEAM sa pambansang eleksyon. Bago pa man uminit ang kanyang upuan, humingi na agad si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Malacanang. Sa kabila ito ng katotohanan ayon sa tradisyon at batas, walang CF, confidential funds, ang Office of the Vice President at lalong walang CF ang Department of Education. Ngunit, dahil panahon pa yon ng UNITEAM, ang alyansang binuo para sa pag-isa ng ticket ng Marcos at Duterte, hinugot ng Pangulo ang 125 million pesos mula sa kanyang discretionary fund, yung tinatawag na contingent fund, para ibigay sa kanyang bise. Noong December 20, 2022, inisyu ng DBM ang cheque sa Office of the Vice President. At sa loob lamang ng 11 araw, sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, inulat ng OVP na simot na ang 125 million pesos. 125 milyong piso nilustay sa loob ng 11 araw. Insulto ito sa milyon-milyong Pilipinong nagkukumahog araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Hambog na pananahimik at pag-iwas o asal pusit ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang usisahin ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ngayon ay complainant na noong 2023 budget deliberations. Ngunit, hindi masusupil ang katotohanan. Ang Commission on Audit mismo ang naglabas ng Notice of Disallowance para sa 73 million na pondo ng CF. At sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, tumambad ang mas malawak na anomalya. Aabot sa 612.5 million ang kabuuang CF o Confidential Fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno, ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Ito ay isang malinaw na panloloko at pambabastos sa proseso ng audit. Batay sa mga ebidensyang ito, maliwanag na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa batayan ng betrayal of public trust dahil sa sumusunod. Una, gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng mahigit 612.5 million na pondo. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability sa pamamagitan ng pag-utos sa mga tauhan niya
sa OVP at DepEd na gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at resibo. At pangatlo, dereliction of official duty dahil sa harap-harapang at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso. Sa harap ng mga akusasyong ito, anong naging tugon ng Vice Presidente? Paiba-iba, pabago-bago. Nung una, sinabi niyang ginamit daw ang confidential fund para sa national security at o para imbestigahan ang anomalous laptop deal sa DepEd. Walang may iwang personal na tagumpay o outstanding accomplishment. Ang tanging markang iniiwan niya sa kanyang unang pagkakataon sa ikalawang pinakamataas na opisina ay ang pinakamalaking anomalya sa confidential funds sa kasaysayan ng bansa. Hindi politika ang paniningil sa 612.5 million na pisong winaldas na pondo. Hindi politika ang paghingi ng hustisya para sa mga guro, estudyante at mamamayan na pinagkaitan ng edukasyon at ibang serbisyo dahil dinala ang poldo sa winaldas na confidential fund. Ang tunay na politika, pamumulitika, ay ang paggamit ng posisyon para protektahan ang sarili mula sa pananagutan. Public office is a public trust. At kapag ang tiwalang yan ay nilapastangan, kapag ang kaban ng bayan ay ginawang personal na piggy bank, wala nang ibang nararapat na hatol kundi ang pagpapatalsik. Kaya dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Tino. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of the Honorable Deputy Speaker, Honorable David J.J.C. Suarez, Honorable Deputy Speaker Virginel G. Biron, Honorable Congressman Emilio B. Tanwatco III from the 2nd District of Rizal, Honorable Congresswoman Janice Digamo from the 3rd District of Negros Oriental, Honorable Congressman John Attorney J.P. Padiernos from GP, galing sa Puso Party List, Honorable Congresswoman Maria Alana Samantha Talino Santos from the 3rd District of Cotabato, and ultimately, Honorable Congressman Robert Nasal from BH Party List. Thank you all for coming. Now we proceed to hear the sponsorship speech for the second impeachment complaint. This is referred to as Francisco Aquino D. et al. Impeachment complaint. Our endorsers, of course, are Honorable Congresswoman De Lima. Madam Chair, Where's that? Honorable Reneco. Madam Chair, may the committee allow the endorsers, this representation and Representative Sara Ilago, to also provide an endorsement speech of All the right. first impeachment Before we complaint? proceed to the second impeachment complaint, we are recognizing the Honorable Ko for her impeachment sponsorship speech of the first impeachment complaint. You're recognized, Honorable Ko. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Pilipino, isang makatarungang araw po sa ating lahat. Muli tayong naririto ngayon upang talakayin ang isa na namang impeachment complaint mula sa taong bayan. Isang reklamong inihain ng 45 individual mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para sa impeachment ng pangalawang Pangulong si Vice President Sara Duterte. Hindi na ito bagong usapin. Noong nakaraang Kongreso, isa ako sa mahigit 70 na complainant na naghain ng isang reklamo laban kay VP Sara. Sa kasamaang palad, hindi nadinig ang aming impeachment complaint at nahulog na lamang ang usapin ng impeachment sa mga teknikalidad. Kaya hindi na umusad ang proseso hanggang sa ganap na pagpapanagot kay VP Sara Duterte.
Ngayon, muli akong nasa inyong harapan. Hindi na bilang complainant, kundi bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng panibagong verified impeachment complaint na nagsasaad ng parehong batayan para matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto, ang kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. To refresh, Madam Chair, ayon sa Korte Suprema sa Gonzales III versus Office of the President, ang betrayal of public trust ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa. Mga gawain na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, mula pa noong 19th Congress hanggang ngayon, it has remained clear to us that Vice President Sara Duterte has betrayed public trust, and for that reason, the people are once more charging her with the same through this impeachment complaint. Ano-ano mga ginawa niya na may tuturing na betrayal of public trust? Madam Chair, 3 po ang nakita nating mga kagagawan or 3 acts. Now, to summarize just very briefly, number 1, inabuso ni VP Sara Duterte ang kabuuang halaga ng 612.5 million pesos of confidential funds sa OVP at sa Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Breaking it down, that's 125 million pesos in 11 days back in December of 2022, and another 375 million pesos in the OVP and 112.5 million pesos in the Department of Education in 2023. Hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon kung paano ginastos ang pondong ito, na kahit confidential in nature ay questionable o kaduda-duda pa rin sa pamantayan ng gobyerno. Pangalawa, kaugnay sa pagiging kaduda-duda, isiniwalang bahala din ni VP Sara Duterte ang mga prinsipyo ng transparency and accountability dahil direkta niyang may mga inutos sa kanyang mga tauhan ang paggawa ng mga gawa-gawang dokumento at accomplishment reports kuno para pagmukhaing may pinatutunguhan ang limpak-limpak na pondo na nilaan sa kanyang opisina. Dito natin natimbog ang mga katulad ni Mary Grace Piatos at iba pang peking pangalan na tumanggap umano ng confidential funds. At panghuli, inabandona ni VP Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang halal na opisyal dahil binasta-basta niya ang otoridad at responsibilidad ng Kongreso na imbestigahan ang budget ng kanyang opisina. Sa mga sumunod na panahon habang dinidinig ng Kamara ang budget ng OVP, mulat siyang umabsent sa budget hearings at umiwas sa pagsagot sa mga tanong na nagsisiyasat sa kung paano ginastos ang milyong-milyong piso at magkano rin ang dapat ilaan sa mga susunod na taon given yung track record ng spending. Madam Chair, anong ehemplo at mensahe ba ang pinapakita nito sa kabataan? Na ang pondo na dapat napupunta sa edukasyon, sa pagde-develop ng kabataan, ay nilustay ng dapat namumuno nito? Hindi po katanggap-tanggap. Madam Chair, sinaad po natin itong lahat sa reklamong naglalahad ng mga alegasyon o facts constituting betrayal of public trust. Ang complainants ay sumumpa din na nakabase sa personal knowledge or authentic records ang mga nilalaman ng reklamo. Sufficient in form and substance therefore ang reklamo, kaya wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Higit pa sa mga technical na kahingian, matagal nang hinahanap ng taong bayan ang pananugutan ni VP Sara Duterte sa kanyang mga ginawa na nakadetalye sa mga reklamong nakahain laban sa kanya ngayon. Malinaw ang panawagan ng taong bayan. No? Ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa tuluyan siyang mapanagot. Kaya nung simula hanggang ngayon, hanggang dulo, this representation and the Filipino youth will be here, working, laying down the truth, and clamoring for justice, hanggang makamit natin ang pananagutan at pustisyang deserve ng mamamayang Pilipino. Dito po nakataya ang kinabukasan namin. Papalagpasin ba ng kamarang ito ang mga malalim at maraming alegasyon ng korupsyon? O magiging masusi sa pag-imbestiga at syempre ituloy-tuloy ito hanggang makamit yung tunay na pananagutan? Madam Chair, this impeachment has been long overdue. So allow me to reiterate, bilang mga mambabatas, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan at panagutin ang mga nasa katungkulan. Ang hiling ng kinatawang ito
Let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. It is no surprise that the following call has saturated the streets nationwide in the past weeks. Marcos Duterte, walang pinag-iba, parehong kurakot, pahirap sa masa. And so we, the Filipino youth, echo the call of the people. Lahat ng kurakot, dapat managot, mula sa baba hanggang sa tuktok. Thank you, Madam Chair, for your indulgence, and I also wish to extend this same courtesy to also my fellow co-endorser, Representative Sara Elago. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Con. Now we recognize the Honorable Sara Elago. Maraming May proceed. salamat, Madam Chair. At isang makabayan at palaban na pagbati sa lahat. Ang Gabriela Women's Party ay buong paninindigang iniendorso ang Castro et al. Verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa verified impeachment complaint, batay sa betrayal of public trust at batay sa mga dokumento at testimonya sa mga pagdinig kung saan nalantad ang paggamit ng confidential at intelligence funds, malinaw na ang Vice Presidente ay may buong otoridad, may buong kaalaman sa pagpapalabas, paggamit at pag-uulat ng mga pondong ito. At kung may otoridad, may kaakibat na ganap na pananagutan. Malinaw na batayan ng betrayal of public trust ang pang-aabuso sa diskresyon sa 612.5 million na confidential funds mula December 22 hanggang third quarter ng 2023. Sinong makakalimot sa 125 million na confidential funds na ginastos lamang sa loob ng 11 araw? Ang paggamit ng confidential funds nakabatay sa pinakamataas na antas ng tiwala na ang opisyal, ang opisina na humahawak nito ay gagamitin lamang ang confidential at intelligence funds para sa layuning pinaglaanan at mahigpit na susunod sa mga batas at mga patakaran. Ngunit winasak ang tiwalang ito. Nabigong magsumite ng kompleto at maayos na liquidation reports sa COA at mas masahol, may mga huwad na accomplishment reports at gawa-gawang acknowledgement receipts. Ayon sa reklamo, sa ilalim ng kanyang utos, may mga tauhang nagpeke ng mga dokumentong isinumite mismo sa COA upang magmukhang may mga activities o pangyayaring naganap kahit pa wala naman. Ang ganitong gawain ay hindi simpleng issue lamang sa paperwork, kundi pagsira sa integridad ng mga institusyon at pagnanakaw sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Dagdag pa, ang sadyang pagtanggi na kilalanin ang oversight function ng Kongreso ay pagbaluktot sa mga sistema ng pagbabantay sa kapangyarihan. Ang tinatawag na pusit na taktika, pag-iwas o paglusot para lumabo ang usapan sa mga budget hearings at ang pag-utos na hindi dumalo ang buong OVP sa mga pagdinig ay pagyurak sa isang kapantay na sangay ng pamahalaan at pagtatangkang at pilit na umiwas sa pananagutan. Taong bayan ang biktima ng pagwawaldas at paglulustay ng pondo na kaugnay nito. Mga ordinaryong mamamayan na nagpapagod at makapagbayad ng patong-patong na buwis. Mga ordinaryong mamamayan na sa araw-araw ay umaasa na ang kanilang pinaghihirapan sa araw-araw ay makikita sa mga serbisyong abot kamay at may kalidad. Sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay, at marami pang ibang serbisyong panlipunan na lubos na kinakailangan ng taong bayan. Habang hirap na hirap ang ordinaryong kababaihan sa pagbabudget sa araw-araw, limpak-limpak na salapi pala ang winawaldas lamang ng ating mga pinakamatataas na opisyal. At habang daang-daang milyong piso ang mabilis na winawaldas para sa mga lihim na gastusin, nananatiling kulang na kulang ang mga silid-aralan, mababa ang sahod at suportang natatanggap ng mga guro at mag-aaral. Kaya naman, malinaw ang pattern ng pagkakanulo sa tiwala ng publiko, ang pag-abuso sa kapangyarihan, pamimeke ng mga record at pagharang sa pananagutan. Kaya mariin namin hinihikayat
ang komite na ito at ang buong kapulungan, suportahan natin ang reklamong ito upang pairalin ang prinsipyong walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang makaiiwas sa pananagutan. Walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang higit sa batas at higit sa interes ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Thank you, Honorable Ilago. That completes the endorsers of the first impeachment complaint. I understand that I made mention about the sponsorship speech for the second impeachment complaint, referred to as the et al. Impeachment complaint, endorsed by Honorable Representative De Lima and Honorable Representative Percy Sendanya. Nevertheless, I wish to share to the committee that the chair is in receipt of the letter from our endorsers, Congressman Sendanya and Congresswoman De Lima. I am likewise in receipt of letter from the complainants of the same impeachment complaint, the D et al. Impeachment complaint. And for this matter, we are directing the committee secretariat to kindly provide copy of these two letters to the justice members. The letters apparently manifest the withdrawal of the endorsement of this impeachment complaint, that is for Congressman Sendanya and Congresswoman De Lima. They are manifesting as well their support to the third impeachment complaint, the one filed by Reverend Father Joel Sabalia et al. For the letter of the complainants of the second impeachment complaint, they are making the same manifestation of their intention to withdraw the impeachment complaint, as well as their intention to support the third impeachment complaint filed by the same Reverend Father Joel Sabalia. For this matter, I wish to request for confirmation of this letter, first from our endorsers. So the chair recognize the Honorable Sendanya first, and then the Honorable De Lima. Yes, Madam Chair, we confirm that the letters that you are in receipt of came from our offices and that these were duly signed by the complainants from the second impeachment complaint. And in this light, Madam Chair, may I make a short manifestation? You may continue, Honorable Sendanya. Thank you very much, Madam Chair. Magandang umaga po sa ating mga kasama dito sa Committee of Justice at sa ating pong mga guests ngayong araw na ito, sa mga kababayan nating nag-aabang kasi 2 years in the making na ang pagpapanagot sa ating Vice Presidente. I wish to manifest that upon serious consultation with the petitioners of the second impeachment complaint, which I and Representative De Lima endorse, they intend to withdraw their case and instead throw their support behind the third impeachment complaint. Gumawa po sila ng formal na liham na nilagdaan ng lahat ng complainants, 17 in all, at ang ilan po ay kasama natin dito ngayon sa loob ng bulwagan at isinumite sa komite at gayon din sa Office of the Secretary General. Kasama ng mga complainants na iskondiinan na hindi ito pag-urong, kundi pagpapatuloy ng kanilang sinimulan, kung matatandaan po ng ating mga kababayan, higit 1 taon na ang nakararaan. From the beginning, their intent in filing was clear. Build the strongest case that will hold Vice President Sara Duterte accountable for her acts of corruption and abuse of power. Their support for the third impeachment complaint well advances this goal and ensures that an airtight and strong case will be the product of the committee's deliberations. In essence, the second impeachment complaint is similar to the third, and thus, this committee will be spared from prolonging this process. Every minute and every hour we prolong this impeachment gives the Vice President another opportunity to look for loopholes to evade accountability again and again. Ngayong wala na ang second impeachment, sa katunayan, mas pinabilis nito ang proseso ng impeachment sa ating komite. Ngayon pa lang, may ibang kaalyado na ang Vice President na natutuwa at nagdidiwang dahil nag-withdrawn ang second impeachment complaint, thinking this shows a weakening of the case against her. Pasensya na po kung babasagin ko ang inyong trip. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint,
we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed Day of Accountability. Madam Chair, dear colleagues, higit sa isang taon na mula noong inendorso ko ang unang impeachment complaint noong December 2, 2024, our complainants have patiently waited and have shown their unwavering commitment to the truth, justice, and accountability. Naghihintay sila ng matagal na sagutin ni VP Sara ang aligasyon laban sa kanya. And hopefully, their long wait will not be for naught. Tuloy ang laban, and as Deputy Minority Leader and ex-officio member of this committee, I fully trust that this committee will decide on the merits of this case. Nang sa wakas, ay mahatid na natin ito hanggang sa Senado. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya. Now we will hear from the Honorable De Lima in line with the letter withdrawing the impeachment complaint. Madam Chair, may I just make a... May we hear first the endorser, Honorable Nasal. The Honorable De Lima is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, honorable colleagues, this representation likewise confirms the intention of the complainants in the D et al. Complaint, the first complaint, to withdraw their complaint. And that is manifested by the filing of both the letter seeking withdrawal and also the letter of the endorsers seeking likewise the withdrawal. Sa pagsampa ng reklamong impeachment noong February 2, malinaw ang pakay ni Kiko D et al. Mga kasama niya, D and mga kasama niya. Mapanagot sa mga akusasyon ng katiwalian at paglabag sa batas ng Pangalawang Pilipino. Grupo rin nila ang naghain ng isa sa 3 impeachment complaints. In fact, sila po yung una noong 1 taon, kung saan ako ay tumayo pang tagapagsalita nito. Gaya ng marami, natuwa sila na naihain ng Kongreso, ng House, ang articles of impeachment sa Senado. Tulad din ng marami, nabahala sila sa pagkabalahaw o pagka-stock ng kaso sa Senado bilang impeachment court. Gaya ng marami, nanlumo sila sa naging desisyon ng Korte Suprema na isantabi on technicality yung articles of impeachment ni transmit ng Kamara. Alam po nila ang proseso ng impeachment. Alam nila na kailangan makakuha ng sapat na bilang sa sapat na panahon upang maitawid ang reklamo mula sa komite papuntang plenaryo at mula plenaryo ay madala ang articles of impeachment sa Senado sa lalong madaling panahon. Siyempre po, sila ay umaasa na may kasabay na panalangin na sana this time, this year, this Congress, lilitisin na forthwith sa impeachment court ang pangalawang Pangulo. Conscious sa tumatakbong oras at sa kinakailangang bilang sa komite, plenaryo sa Senado, pinag-isipang maigi ng mga complainants kung ano ang mabisang estratehiya at mainam na mga taktika upang umusad ng mabilis at mas epektibo ang reklamong impeachment. In the statement that they released yesterday, the complainants D et al. Informed the public that they have decided to withdraw the case while committing to lend their full support behind the 3rd impeachment complaint containing the same grave allegations and substantial evidence as theirs. Incidentally, the 3rd complaint was likewise endorsed by this representative. According to the complainants, quote, consolidating our support behind the 3rd complaint will strengthen our position and help move the case forward to the Senate impeachment court. We believe that the impeachment process must proceed at the earliest possible time, free from procedural limbo and unnecessary legal delays that would otherwise obstruct the process. End of quote. Sang-ayon po tayo rito. Sang-ayon po kami ni Representative Sendanya as endorsers. Sa katunayan, humahanga po tayo sa naging pasya nila na iurong na lang ang kanilang reklamo para bigyang daan at masuportahan ang kaparehong kaso na isinampa ng 3rd set of complainants para ma-consolidate ang efforts, mapibilis ang usad ng impeachment. In short, the complainants in the 2nd complaint, D et al. Complaint, are withdrawing the complaint in order to secure more significant and strategic gains down the line
which includes the streamlining of the proceedings and cutting down of some precious time that could have been consumed by needless consideration, needless debate, as well as procedural delays and detours that this Congress and the people could no longer afford. In the final analysis, it does not matter much to the complainants, whose name will be in the end credits, so to speak, because they are still interested parties. Their sights have always been set on a fixed goal: impeach the Vice President and hold her accountable for the grave offenses she committed against the Filipino people. Here, now, to paraphrase the lyrics of a song, I don't care how we'll get there, just get there while we can. And so, I make of record and manifest that D et al. Are withdrawing their impeachment complaint. This confirms the letter that they have filed earlier with this committee, as reiterated and supported by this representation and Representative Percy Sandania in our separate letter that we have also filed with this committee. I so respectfully manifest, Madam Chair, maraming salamat po. Thank you, Honorable De Lima. Just to put it on record, the chair is in possession of this letter dated March 2, 2026, signed by the Honorable Congressman Sendanya and the Honorable Congresswoman De Lima. May I request the Secretariat to please bring this to the endorsers just to confirm for the record that this is the letter of the withdrawal of their endorsement of the second impeachment complaint. Madam Chair, may I Honorable just make a Nasal, point of may we clarification? finish first the presentation of the withdrawal of the impeachment complaint so as not to disrupt the presentation of their intentions? Thank you, Thank you. Madam I Chair. will call you after the complainants. Okay, thank you, ma'am. While we are waiting for the confirmation, we would like to acknowledge the presence. We place on the record that the endorsers confirm that the letters withdrawing the endorsement are the same letters that they sent to the Justice Committee. Of course, we understand that this is a formal proceedings. The complaint is likewise under oath, so we want to do it in the proper way as well. There is a letter withdrawing the complaint signed by the complainants, but we would like them to formally confirm this letter, the same way that the endorser confirmed the withdrawal of the endorsement of the second impeachment complaint. So for this matter, we would like to recognize the complainants, signatories of this withdrawal of the impeachment complaint contained in the letter dated March 2, 2026, to confirm the withdrawal of the second impeachment complaint. Perhaps with the indulgence of the members, we are calling Francisco Joseph Aquino D., Sylvia Estrada Claudio, Teresita Quintos Deles, Eugene Louis Gonzalez, Maria Yvonne Cristina Jereza, Father Flavi Villanueva, Father Robert Pagia Reyes, Sister Susan Santos Esmile, Carl Patrick Sukat, Lea Lopez Navarro, Matthew Christian Silverio, Teodoro B. Bagilat, Ezekiel Ven Rivera, Ana Kubakob, Alicia Murphy, and Rowena Amon, and Joshua Fred Tolentino Mata. Kindly approach the microphone. Complainants, please. Perhaps Mr. Francisco Joseph Aquino D. can speak for the complainants, but kindly approach our conference table. I am requesting the COMSEC to administer the oath to our complainants. This is a very significant intervening event that the complainants are withdrawing the impeachment complaint.
Thank you. Thank you, ComSec. Now the chair is in possession of the letter signed by the complainants. I already mentioned your names. This is dated March 2, 2026. May we hear for the record that you are confirming the withdrawal of this impeachment complaint? I hope you understand. This is a very significant intervening event because this is an impeachment complaint that even before it is heard, you wish to withdraw already. So may we recognize the Mr. Francisco Joseph D. I'm sorry. Thank you very much, Madam Chair. On behalf of the 17 complainants of the second complaint, with me are myself and 7 other complainants now. I'm confirming our intention to withdraw our impeachment complaint. Thank you. For the record as well, we are directing the committee secretariat to kindly hand this letter to Mr. D for them to confirm that this is the same letter withdrawing their impeachment complaint. Madam Chair, we confirm that this is a letter that we submitted this morning. Thank you, Mr. D. In the presence of the justice members and all the Filipino people who are watching right now, Mr. D, in behalf of all the complainants, is confirming the letter of withdrawal of their impeachment complaint. Madam Chair. Thank you, complainants. You may Madam take your Chair. seat.